Diyos marhay na pagkaudto po sa inugamos mga kabarangay na padagos po naghahalat, naghihilingkan sa tuyang programang Pulis Kasanggayahan in Focus. Ang sa tuya po na programa na dadangog asin nahihiling via Facebook Live asin sa DCTV local television kan Sorsogon. Digdi po sa Bicol TV. So ang sa tuyang programang Pulis Kasanggayahan in Focus hatod po sa Indo kan Sorsogon Police Provincial Office sa pamamayo po kan sa tuyang Provincial Director si Police Colonel Dionisio T. Laceda, siringman po ang sa iyang mga staff officers and of course ang bilog na pwersa kan Police Kasanggayahan. Kami po baga na nagkakaderestino digdi sa probinsya ni Sorsogon ang apod sa Muya Police Kasanggayahan. Ang sa tuya po na programa ngunyan magkakaiga po kita ni mga nagkaimbitaran na mga police stations sa paagi po kan sa indang mga chief of police, siring man ang sa inda po na mga PICAD personnel o na PCR personnel, asin ang sa iba man ang sa indang mga deputy, kung igwas indang mga deputy na pigpapadara, kung talagang ang sa tuya ng mga chief of police ang talagang may mga ginigiribong dai mabayaan. Halos pirmi man may ginigimbo sindang dai dapat mabayaan. Kaya lang ang iba sa tuwing mga chief of police talagang pipili, pigihirit na maka-attender digdi sa tuya na programa para man maipaabot sa inda po na mga nagiging accomplishments sin aktibidad kana sa inda po na areas of responsibility. Kung saan nga ngunyan igwa kita ki nagkaperang mga magtatabang man sa satuya na magtataonin mga impormasyon hali sa sainda na mga areas of responsibility. So, ang satuya po na programa, halos, petsa 30 na palan ngunyan, halos ang masunod na naman kita na bulan kay ini mag-hirilingan. So, nagkakaigwa po kita ni Biyernes at least duwa na live airing ta sa saro na bulan. So ngunyan nga ni petsa 30 na since masunod kay ni September. May may siguro sa aga kay ni sa petsa 1 may kukuro kanta naman diyan sa tuya ng mga radyo, sa tuya ng mga telebisyon nagbabadya ang bare months, pag bare months baga ang kaisipan ta kaiyan mga holiday season na especialmente ngani ini na sa celebrar ka na sa tuyang mga katugangan na mga Katoliko na piga po din ng Christmas season siring man ang bagong taon. Madalion sa nang panahon ang satuya na ang paglipas ka na sarong taon madalion na sana ngunyan. Sige, ang satuya po na programa punanta na mahagad kita ni mga updates man, mga information hali sa inda po na mga representante na pinadara ka sa inda na mga Chief of Police as in unit commanders. Inutunta na sa tuya na kaibahan hali po dyan sa second Mobile Force Company. Ayun po, Master. Good afternoon, sir. Master, ma'am. Good afternoon po sa lahat ng nanonood at umaantabay dito sa ating programang Pulis Kasanggayahan in Focus dito sa Bicol TV Sorsogon. So, ako nga po pala si Patrolman Michelangelo Renagnote Ortiz, Assistant PICAD PNCO at RPSB Focal Person ng Sorsogon 2nd PMFC. Kami po ay pinamumunuan ng aming matikas na Acting Force Commander, Police Major King Ashbin at Kapurkos. At sa lahat ng bumubuo ng 2nd PMFC ay bumabati po kami sa inyo ng isang mapagpalang hapon, tanghali at umaga kung saan man po inaabot ang ating programa. So Master, sisimulan ko na po sa aming operational accomplishment. So noong August 14 po, nagkaroon po tayo dyan ng isang CTG surrendery po.
ito po ay naging resulta po ng ating pakikipag-ugnayan patungkol sa ating Task Force Baliklog Program, ECLIP or under EO70. Yan. So ito po ay nagbunga ng isang magandang fruit or bearing po. Yan. So meron po tayong CTG Surrendery po. Kasama po natin dyan ng 22nd Infantry Battalion, Philippine Army at ang ating kapatid po sa Bulusan MPS. So ito po ang nagpapatunay na ang ating mga kapatid or kapamilya na naliligaw ng landas ay gustong magbalik loob na po sa ating pamahalaan. Dahil hindi lamang po ang sinasabi po sa inyo ng mga maling ideolohiya ang katotohanan. Marami po tayong ibinibigay or ang pamahalaan po ay maraming maibibigay na suporta hindi lamang po sa inyong magbabalik loob, kundi din po sa inyong pamilya. So, ang second PMFC po, bilang isang mobile first company po, ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa gustong magbalik loob. Kagaya nga po ng lagi naming sinasabi, kami po ay open arms, yan, and open legs po na tinatanggap po kayo sa pagbabalik loob sa pamahalaan. So, kung may kakilala po kayo, kapatid, kapamilya, or kaibigan na gustong lumapit o magbalik loob sa ating pamahalaan, at hindi po kayo gustong lumapit direkta sa amin, pwede po kayong lumapit sa inyong mga pinakamalapit na barangay officials, sa ating mga parish priest, inyong mga imam, ang mga pastor, at inyong kapamilya din po. At sila na po ang magkocontact sa amin upang ating maproseso ang pag-enroll po sa inyo sa ECLIP program ng Task Force Baliklog program ng ating pamahalaan. So patuloy po ako sa aming PICAD accomplishments and patuloy po ang aming pakikipag-ugnayan sa ating mga national government agencies upang maihatid at maihandog ang kanilang mga pwedeng mga proyekto at programa na pwede nating ibigay sa ating mga residente saan man pong sulok ng second district ng Sorsogon po. Kasi po kami isang mobile force company, hawak po namin ang second PMFC po, ang second district ng Sorsogon po. So, bumibisita po kami sa mga barangay, sa mga eskwelahan po at nagpapatuloy po ang aming mga ikinukonduktang checkpoints, visibility at internal security operation po saan mang sulok ng Segundo Distrito po. So, ito po ang aming mga aktibidades na naisagawa po ngayong buwan ng Agosto po. Yun lamang po, Master. Maraming salamat po. May mga activities pa tayo na nakaplano ngayong darating na week o ngayong darating na buwan. Ayun po, Master. Sa aming activities po sa second PMFC po, meron po tayo ngayong ongoing na NC2 driving po. Ang mga nakasalang po dito sa ating NC2 driving, ating mga tropa po sa second PMFC po. Bali, nung nakaraang linggo po, nagkaroon po tayo dyan ng theoretical driving course po. At ngayon po ay nagkukondukta po tayo ng practicum or practical exercises po patungkol sa NC2 driving. Yan. Pinapasalamat po natin yan sa ating partner agency po, stakeholder na PTC TESDA ng Erosin Sorsogon po, na tayo po ay pinagbigyan at pinaunlakan na magkaroon po ng NC2 driving upang ma-enhance ang mga skills ng ating mga tropa po sa second PMFC po. So ngayon po, patuloy pa rin po yan. Bali, nasa third team na po. Ang team 3 na po nakasala ngayon sa ating NC2 driving. Kung hindi po ako nagkakamali, 15 days po ang training po nito. Meron sila pong marireceive na certificate of completion mula sa PTC TESDA po, Master. And of course, pagkatapos ng seminar, pwede na silang mag-apply ng driver's license. Yes po, Master. Pwede na po sila mag-apply ng... Sige, congratulations sa salamat mga tropa dyan sa second mobile first company dahil po sa mga initiated na projects sa kanilang area. Dyan po sa second mobile first company na nakabase po sila sa Bulan Sorsogon. Malapit lang po ang kanilang kampo sa Bulan Municipal Police Station. Halos magkatabi lang. So susunod po tayo. Susunod natin ang Santa Magdalena Municipal Police Station. Good morning po, good afternoon, at good evening po sa lahat ng tagapagsubaybay dito po sa Police Kasanggayahan in Focus.
Sa pangalan po ng aming officer in charge na si Police Captain Rodel De Ladja. Sir, ako po si Police Corporal Christine Halcon po, Assistant WASI PD ng Santa Magdalena Municipal Police Station. Dadako na po ako sa aming operational accomplishment. Meron po kaming 5 arrested suspect sa iba't ibang kaso. Nariyan na po ang paglabag sa ipinagbabawal na sugal, attempted murder, robbery, RA 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at violation of Article 172 or falsification of public documents. Sa PICAD accomplishment naman po, nariyan po ang distribution of informative materials katulad po ng anti-rape law, anti-vowsy law, anti-illegal drugs at iba pang mga informative materials po sa mga residente, kabahayan na aming napupuntahan upang po maipamahagi namin ang tamang impormasyon sa mga tao. School visitation po, maipamahagi po namin sa mag-aaral at mga guro or para kamustahin po ang kalagayan ng kanilang eskwelahan, pati na rin po ng estudyante at guro. Tsaka every week din po ang aming interactive meeting kasama po ang pastor or other religious group para po maipakita ang pagsuporta ng aming himpilan sa pagpapalaganap po ng Kristyanismo. Yun lamang po. So yan po ang sa tuya na kaibahan, hali dyan sa Santa Magdalena may mga nakalinyada pa kita na mga activities sa programa sa mga maabot na aldaw, lalong-lalo na sa September, first week in September, mga ano yan, inaapunta na crime prevention week. Ngayon po, wala pa pong na activities na pagpaplanuhan. Pero sa September po, meron po kaming kasama sa darating po na augmentation sa Piña Francia. Sige. At saka yan ang ma-augment natin, mga personnel sa maabot pala na September, Piña Francia na. Diyan sa Naga City. So yan lang po ang mga impormasyon, partner. Hali dyan sa Santa Magdalena. May mga karagdagan pa kita? Wala na po. Okay. So yan ang mga naging activities and accomplishments kan Santa Magdalena Municipal Police Station. As in, ang sa tuya man po pala ng mga kapulisan dyan sa Sorsogon Police Provincial Office, magayunon ito na nagtapos kasubago na agraryo merkado sa kampo kung saan kay rebahan tadigdi ang Department of Agrarian Reform ang sa indang opisina po asin ang DA, Department of Agriculture. May mga kooperatiba na nagduruman sa Camp Escudero mismo sa Laogan Campo na ito napiga po din ng Agrarian Reform Beneficiaries Organization, mga different kooperatiba ini na may mga tinda pigpabakalan ang sa tuya ng mga kapulisan diyan po sa Laogan Campo kasubag-ong aga so halos kadakulman ka nagbarakal may bagas, may mga gulayon, may mga handicrafts, asin may mga homemade na mga arag baga kainin na palaman, may mga dilis, may mga patis, manlain-lain na himo mismo kan mga miyembros kan kooperatiba. So magayon mga barato ang sa inda po na pigpabakal dyan po sa Laog nin Kampo. Inapod po na agraryo merkado sa kampo. Magayonon magmakal. Kaya lang minsan talagang nadagdagan ta ang budget sa arugayan ng mga pigbabarakal niya to. So extra budget pero barato. Barato. So siguro bulan-bulan na ini magdidiriyan sinda. Ito na mga miyembro kay ini na ARBO, ini na Agrarian Reform Beneficiaries Organization. So
ang satuya ng mga kapulisan nagkakaigwanin na paagi or nagkakaigwanin mga barakalon na piglalaog dyan sa kampo ng mga barato. Sige pa, no? Congratulations sa mga sa satuya ng mga kaibahan dyan sa Campo Escudero, lalong-lalo na nangenot na opisina ang PICAD-2, ang Police Community Affairs and Development Unit sa pamamayo po ni Police Major Arwin Destacamento. As in, of course, pamamayo pangingenot po kan sa tuyang Provincial Director si Police Colonel Dionisio T. Laceda, siring man po ang sa iya po ng mga staff officers. So magayon nun, nakabarato kita magbakal ka sa bago. Sige, masunod po niya to na makakaibahan po dyan sa Prieto Diaz Municipal Police Station. Marahin na hapon tabi Sir Mike, sir. Marahin na hapon. Gusto ko yung mapag-iribadig dito. Tagabos ng tagapaghinanyog, asin tagapag-antabay kang programang ini nga Pulis Kasangkayan in Focus. Marahin hapon sa Indo Gabos sa ko yung mapag-iriba duman sa Prieto Diaz Municipal Station sa pamamayo ni kasamuyang acting Chief of Police, si Police Captain Brian Bea. Ako po si Police Executive Master Sergeant Anuel Listaho, ang Municipal Executive Senior Police Officer kang Prieto Diaz Municipal Police Station. So padagos kita duman Sir Mike sa accomplishment ka na kapulisan sa Banwaang kang Prieto Diaz. So sering mas sinabi ka subukan na namati kan sa tuyang mga kahimanwa asing tagapag-antabay ka na programang ini ang pinahayag ka sa tuyang tugang diyan sa 2nd PMFC. Duwang po sa Banwaang kang Prieto Diaz igumang kita ni nag-surrender sa miyembro ka nga CTG. Kung himati po ninyo gabos ang mapaliwanag ka sa tuyang kaibahan sa 2nd PMFC, yan po gabos ang matukuan ng mga benepisyo. So kaya ang kapulisan ka Banwaang kang Prieto Diaz padagos man nag-iinganyar duman sa mga katugan nyato na medyo nalilihis kan landas na sa paniniwala nila na maray na padumanan pero naging sala palan. So padagos ang naging resulta kay po ni nasarong surrenderi duman sa Banwaang kang Prieto Diaz, Sir Mike. And then aramtawan baga na ang Banwaang kang Prieto Diaz ining national award digdi sa kalindigan na sing kagayon na kang kadagatan kaya padagos ang pagkataman kang kapulisan nga kaga na Banwaang kang Prieto Diaz sa kadagatan na kung sain kada Pita 13 nagakondukta kiti ni Seaborne Patrol ang nagresulta sa pagkadakop ni na 8 na persona na nag-engage sa illegal fishing. So ini po kinarge stock ang municipal ordinance and then na-endorse na po sa LGU through MAU Office para po duman sa indang kaukulan na penalidad. So padago kita duman Sir Mike sa mga PCR activity ka ginibukan sa tuyang kang kapulisan ka Banwaang kang Prieto Diaz na padagos in sa muyang school visitation. Nagtakanda kami ng mga lecture duman sa mga estudyante tanganing maiwasan ninda itong maging biktima kaining mga deceptive recruitment ka sa tuyang kaining mga NPA ining illegal drugs saka iba pa ng mga puro pakinabang sa makakian para po dahil sinda maloko lalo ining social media ngunyan. So yan ang hinihimo na sa tuyang istasyon para duman sa tuyang mga estudyante asin padagos ini na pagkondukta ni na checkpoint ini pagkondukta ni na barangay visitation asin pagkagawa ni na dialogue lalo ini duman sa pinapakusugtang maray ining badak sa kada barangay para po ang munisipyo wa kang Prieto Diaz haloy ng drug cleared. So minamantinir ta po ini pinapakusugtan yung badak and then iting sa tuyang mga stakeholder para po maaramon ninda asin magtarabangan para katrankiluhan asin kaugmahan kan Banwaang kan Prieto Diaz. Paano nindo pigmamantinir ini na badak asin madak? Gini kibupi ini sa samuyang barangay visitation na may schedule po kami duman na Sir Mike sa kada barangay na pagkondukta rin na kinabadak meeting and then may representante na kapulisan mostly po ako yaon duman para po mamantinir ang nadainananggad nung kamalaog panin ano pa man na klaseng illegal drugs ang kada barangay. So yaon importante hunon ang pakikipag dialogo nyato sa tuya ng mga tao dyan sa barangay dahil po bagay ini mga kabarangay ini nabadak ang namamayo ka ini mismo ang barangay captain ini barangay Anti-Drug Abuse Council siya mismo ang namamayo ka ini asin aram kan mga tao kan mga barangay officials lalong-lalo na dyan sa barangay kung si Isay asin may mga bag-o na nagraralaog dyan. So siyempre pag mga
baguhan na mukha sa barangay, magdududa na sinda kung ano ang katuyuhan kay ni dyan sa laog kan sa inda na barangay. Siring man, kung mga taga diyan mismo sa barangay na iyan, asin kaduda-duda man ang hiro-hiro, talagang pwede nindaman iyan, tawanin pansin, asin i-report po sa satuya ng mga partner na kapulisan dyan po sa barangay. Ano po? So, maski mga na mga taga dyan na mismo sa barangay, taga dyan na nag-i-star, kung ang gibo niya, medyo iba man, sala ang gibo, pwede po iyan pigpapaabot kan sa tuya ng mga barangay officials, lalong-lalo na kung iyan na tao na iyan, may pagdududa ang Badak Council na imbulgado iyan sa illegal na droga. Pero marahin na bareta mga kabarangay halos intiro na barangay affected o drug affected barangay digdi po sa probinsya ng Sorsogon. Ang halos naghahalat na lang ito na nagkakatarda pa ng mga 4 na barangay gayud ito. Digdi sa probinsya ng Sorsogon, ang folder kay ito pig-submit na duman sa regional office, asin sa PDEA para ma-validate po. Asin hopefully pagbalik kay ito na sa inda po ng mga folders, madideklara na, maghahalat na sa declaration na magiging barangay drug-free ang saro na barangay. Siring man, kung intiro na barangay drug-free na, ang sa inda po na nasasakupan na munisipyo, idideklara man po iyan na municipal drug-free. Drug-free municipal area. Ano po? So, magayunon, pag-arog ka iyan, ang satuya po na mga aktibidad na ginigibokan sa tuya ng mga kapulisan na talagang yaon ang focus sa barangay, dyan po mismo naghahali ang mga kadaklan na tao na yaon po pigsusubaybayan niya to. Siring man minsan nga may mga bako dyan na mga taga dyan sa mismong barangay na may mga kaso pala sa ibang lugar. Kaya minsan baga sa tuwi ng mga kapulisan, nagdadayo iyan duman sa ibang lugar. Itoon ang target ninda na halimbawa may kaso na imbulgado sa krimen. Halimbawa digdi nangyari sa saro na lugar sa Sorsogon o saro na munisipyo, saro na barangay, maduman po ang mga kapulisan kaan kung sa ininda na monitor na hain itong tao na ito maski buko po digdi sa Sorsogon province. O kung halimbawa duman man nagtatago sa probinsya nin ibang probinsya o sa lugar nin Metro Manila, pigdadayo po iyan para arestuhon ang tao na iyan. So yan po ang mga mahiguson niya to ng kapulisan, nagtatao talaga nin oras, sapat na panahon para madakop ang saro na nagkasala o nag-violate o nag-violar sa batas. Lalong-lalo na nga ningon ang kampanya sa illegal na droga, laban po sa illegal na droga. Asin sa anuman na illegal na nagibo o sa anuman na krimen, kalaban po iyan kan sa tuya ng mga kapulisan. Lalong-lalo na ito na mga maabot ngunya na Crime Prevention Week sa September 1 to 7. Ang focus kan sa tuya ng mga kapulisan, ang activities ninda almost magpo-focus duman sa mga kaakian, sa para maiwasan kan mga kaakian na maging imbulgado o maimbwelto sa mga illegal na gibo. Yan po ang katuyuhan kan sa tuya na mga kapulisan. Sige po, sa Preto Diaz, may iba pa po kita ng mga impormasyon. Ang ganang tabi sir Mike, karagdagan mo ba sa kahaputan mo na kung paano naman tiner. So, ang samuya po na hotline number nakapumagit po yan sa Gabos, sa barangay kasamuyang munisipyo, sa mga eskwelahan, and then sa Gabos sa mga convergence zone. So, yaon po nakapaskila sa muyang hotline number. As in, iniingay niya bisinda na dai magduwa-duwa na magtaon mga impormasyon kung ano pa man ang nahilingin na medyo kahuro hinala na hero. So, yaon po ang mga basta lang matulong kami sa mga kasamuya mga kahimanwa kasi gani daisin nanin na pagduwa-duwa sa pagtauman impormasyon kasi ang purpose talaga kan Preto Diaz na maging
matrangkilo. So halos yaon ang kooperasyon kan lamang saro. So giraray pasalamat sa kuya mga kahimanuwa si Riman sa gawos na stakeholder sa pagtabang para po ma-maintain ng gadamaray ang katrangkilo singkat kauswag ang kamanuwa ang Campeto Diaz. Oo. So magayon talagang matrangkilo ang halos intero man na munisipyo as in di sa syudad. Nataratao na ang satuya na mga katauhan na magtabang sa pulis, tabangan kita ng mga kapulisan. Dai po na gibuhon magalalong-lalo na sa mga kaakian na panakot po ang mga pulis. Minsan ang satuya na mga chikiting, minsan naghihibi iyan, isasabihan kan magurang, pumundo ka tayo yaon ng pulis, may pulis. So baguhon ta na po ang mga araw ka iyan na gibo, balik ta doon ta, ang pulis bako mo po talaga pigkakatakutan, lalong-lalo na kung di ka man kisala, paano ka matatakot sa pulis na naggigibo man sa nakan sa inda po o sa muya na trabaho. So maging kita ang satuya ng mga kaakian iranita sa kapulisan para di man sinda maharani na maggibonin sala pag harani sa kapulisan ang saro na aki ninda maiisip-isip ninda ang paggibonin sala talagang dadako po sinda. Sige mga kabarangay padagos kita pasiring na kita duman sa banwa anin na gubat. Salamat po Master Mike Peña sa aking mga kasamahan dito sa loob ng studio. Sa lahat ng mga nakikinig ng Police Kasanggayan Focus, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ito po ang inyong Chief of Police ng Gubat Municipal Police Station, si Police Major Jerone Fartinca. Narito na lang po tayo ngayong hapon upang maghatid sa inyo ng mga balita at mga pangyayari sa bayan ng Gubat. Magpapatuloy na po ako. Para sa operational accomplishment po ng Gubat PNP, we are proud to say na tayo po ay nakaresto ng 5 personahe na involved sa iba't ibang paglabag. 2 po dito ay true warrant. Isa po dito, yung katulad ng sinasabi ni kasamang Mike kanina, yung regional most wanted ng Calabar Zone o Region 4A. Nakuha po natin sa Barangay Sangat na involved sa kasong rape po. So saan ito taga saan po yung yung taga Barangay Sangat po. Taga Gubat sa Sangat Gubat po. Opo. So salamat din po sa pagkikipagtulungan ng ating mga concerned citizens sa barangay. Kaya napag-alaman yung na bumalik ang taong ito, galing po siya sa Region 4A. So bumalik siya, umuwi ng Sangat. So atin siya na-aresto. So naging malaking tulong po dito yung information galing sa ating mga community members na talagang active naman nagbibigay sa atin ng information. Yung pangalawa po is other wanted person. Yung 3 naman po ay yung aresto natin ay through warrantless arrest. Isa po sa illegal fishing. Nakaresto po tayo ng, hindi ako nagkakamali, 6 na personahe. Mga taga-Samar po ito. Talagang dumayo sa bayan ng Gubat upang mangisda. Pero illegal. Opo. Subalit illegal ang kanilang ginawang pangingisda. So ating po silang chinarge ng municipal ordinance. Tapos po yung isa naman ay yung isang pag-aresto natin ay yung 2 personahe rin po involved sa illegal drugs. Through warrantless arrest po yan. Ito rin po ay dahil sa aktibong pakipagtulungan ng ating mga barangay, especially natin mga barangay kagawads and yung ating barangay tanods na nagbigay impormasyon sa atin na may mga ganitong personahe na galing sa ibang probinsya po na dumayo pa ng Gubat. Nakitaan nila ng indikasyon na may ginagawang illegal activity, especially sa droga po. So agad na pinagbigay alam sa estasyon at agad naman po tayong nagresponde na yun po, nagresulta sa pagkaresto ng 2 taong ito. At yung huli po ay yung pagkaresto natin sa personaheng involved sa acts of lasciviousness. So sa atin naman pong pag-implement ng Land Transportation Code natin, yung Republic Act 4136, ay tayo po ay nakapag-issue ng 80 citation ticket from August 1 up to present at 12 temporary operators permit o yung TOP.
at tayo rin po nakapag-impound ng hindi bababa sa 6 na sasakyan. Po. Halo-halo na po, may motorsiklo, may tricycle. Sa Ngayon po, patuloy po ang PNP Gubat sa pagiging stricto, especially dito sa pag-enforce ng ating Land Transportation Code, sapagkat hindi naman po lingid sa ating kaalaman na maraming aksidente na nangyari sa probinsya ng Sorsogon na involve po ay yung mga drivers na kung hindi nakainom ay hindi eksperyensyadong driver o minsan ay wala mga lisensya o wala mga rehistro ang kanilang mga ginagamit na sakyan. So tayo po ay naghihigpit talaga, pakikipagtulungan ng ating LTO upang maiwasan natin ang pagdami ng ganitong insidente sa pamamagitan ng paglimita ng paggamit ng ating mga lansangan, paglimita natin sa mga taong hindi dapat gumamit, especially yung mga hindi naman qualified na gumamit. Opo. Tapos naman po, yung sa ating PCR activities, katulad nga po na nasabi nyo, ang probinsya ng Sorsogon ay talaga namang naglalayon na within the year ay ma-drug cleared province na sana tayo. Amin pong ipinapaabot na ang bayan ng Gubat. Hopefully, this coming September po ay may sama na po sa isa sa mga bayan na ma-drug cleared come September, sapagkat ating na po na kumpleto lahat ng mga documentary requirements na hinihingi ng ating oversight committee at lahat na po ng barangay sa bayan ng Gubat ay drug cleared. So basically, hinihintay na lang po natin na may salang tayo sa deliberation this September. Hopefully po. At patuloy naman po ang ating mga information education campaigns sa ating mga barangay, sa mga unaffected, pati mga dating affected na na-clear na ngayon. At maigting po natin pinapatupad yung ating anti-drug abuse efforts, kasatulong ng ating BADAC, and of course ng ating very supportive na BADAC, sa pangunguna nga pala ng aming supportive na mayor, si Honorable Ronel Nono Lim, at 10 ng mga konseho na pinangunahan ni Vice Mayor Valpura. Talaga namang naging very supportive sila sa drug clearing efforts ng Gubat PNP at ng core group. So nagresulta yan sa isang agaran at talaga namang hopefully by this September matuloy na po na drug cleared ang Gubat. Pero hindi po dyan natitigil yan. Continuous po rin po ang effort ng ating Gubat PNP upang once and for all malabanan ang illegal na gawain at mahuli ang mga taong involved, especially sa drugs po. Tapos rin po sa bayan ng Gubat, nandito po yung ating RPSB. O yung Revitalized Police sa Barangay, nandiyan po yung sa ating second company and first company. Patuloy rin po ating pagsuporta sa kanilang efforts, ang mga effort ng ating RPSB operators. Sumusuporta po ang Gubat MPS sa pamamagitan ng different PCR activities para ma-augment kung ano man yung tinatawag na mga yung gains ng ating RPSB ay ma-augment at hindi na po mapasok at hindi na maloko ng mga makakaliwang grupo ang mga taga-barangay sa bayan ng Gubat. Especially yung mga RPSB natin is talaga namang merong oras, may limitadong panahon lang sila dyan. Hindi po sila fixed dyan. So basically, we are expected na talagang pag umalis sila, we will take over kung ano man yung kanilang mga barangay na kung saan sila na-immerse. And of course, ipagpatuloy kung ano yung mga magandang practices na kanilang in-implement sa barangay na yan. Sabi nga natin, we insulate the people, we insulate the community para hindi na po sila ma-deceive o maloko ng mga kaliwang grupo. So far, yun lamang po ang aking mga gustong iparating, mga pangyayari sa bayan ng Gubat po. Yung natin sir, lalong nabanggit ko kanina, yung sa darating na September, first week ng September ay Crime Prevention Week at nabanggit ko rin na sa ang focus natin doon sa mga kabataan. Ano po ang pinaplano nyo na mga activities tungkol dito sa Crime Prevention Week? Ngayong darating na September as the Crime Prevention Week natin, ipagpapatuloy lamang po namin yung aming usual na ginagawa sapagkat we see na very effective po yung ating crime prevention efforts sapagkat ang bayan ng Gubat, isa rin po ito sa mga bayan na mababa talaga yung pagdating sa bilang ng krimen. Pagpapatuloy po natin yan, intensify natin ang ating pagdalaw sa eskwelahan, pagdalaw sa barangay, pakipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng kabataan, sa mga kababaihan, sa iba't ibang sektor ng sa mga manggagawang magsaka at sa mga mangisda. Pagpapatuloy po natin yan
We will give information education to them, intensify the our campaign para po sila ay ma-empower at sila yung maging katulong natin para sa ating crime prevention efforts. Sila po mismo. Yung sabi nga nila, everybody, crime prevention is everybody's concern. Hindi lang concern yan ng local government, ng PNP as a whole. Concern po yan ng community. So, ipagpapatuloy po talaga natin yan. We will intensify our efforts para mas mapaigting natin yung ating fight against crimes. Opo. So, bako lamang po yan mga activities na gigibuhon o pigigiribo na kan sa tuwid ng mga kapulisan. Ang ngunyan, aktibo naman ang sa tuwid ng mga kapulisan sa pakikipagdialogo duman sa mga Parents Teachers Association, sa mga Parents Teachers PTCA pa nga nito, Community Association. So, yan ang talagang ang plano, ang satuya, ang katuyuhan, ang aim kan kapulisan talaga maging mapayapa ang saro na lugar. Pasalamat nga ni kita dahil sa dahilan na sa pagiging aktibo man na satuya ng mga kabarangay, nagtataong mga impormasyon sa satuya ng mga kapulisan, nagkakaigwa kita nin solusyon duman sa sa mga problema na pigkakaharap ka ini na yaon sa barangay. Wala nga may mga proyekto pa nga through duman sa tuwid ng mga RPSB team, may mga proyekto kita na naidadara dyan, nahali sa gobyerno na idadara dyan sa barangay na sa inda po na didistinuhan. So siguro duman sa Partikan Gubat na igwa nga ni duman kinagkapirang barangay na yaon ng RPSB team, di man po kamo mamundo kung sa mga maabot na panahon, siguro di man mawawara. At yaon man ang PNP Gubat, yaon man si Major Fortinka na magbibisita man sa Giraray regularly sa indong lugar. Magkakaigwa lamang po ng expansion ang satuya na RPSB team. Siguro sa ibang barangay naman na kinakaipuhan ang tabang po kan satuya ng mga kapulisan. Sige po So, ngunyan, hagadan tanan naman sa Giraray ang satuya ng mga kaibahan, kay mga kadagdagan pa na impormasyon bago po kita magtapos. Asin, kung may mga hotline numbers hindi na pwedeng itao sa satuya ng mga kabarangay na naghihiling po sa satuya ngunyan. Sige, balikan ta ang second Mobile Force Company. Ayun po, sa second Provincial Mobile Force Company po, na destino po sa Bulan, Sorsogon. Ang kami lang pong pinaparating sa mga nanonood na sana po patuloy po nating tulungan at paigtingin ang ugnayan ng pulisya at ng komunidad. So, kami po sa second PMFC ay meron pong hotline number, ang 0933-8162252, 0933-8162252. Kung kayo po ay may mga impormasyon na makakatulong sa pag-decrease po ng ating kriminalidad sa ating probinsya ng Sorsogon, wag po kayong matatakot na tumugon sa amin. Maraming salamat po. Okay, thank you very much sa second Mobile Force Company. Balikan taman ang satuya na kaibahan hali po dyan sa Santa Magdalena. Galing naman po sa Santa Magdalena MPS po. Ang inyong suporta po ay susuklian po namin ng pinaigting po na serbisyo publiko. Kasi narito naman po ang aming hotline ng Santa Magdalena PNP, 0998-59-86077. Yan po ang hotline ng Santa ulitin Magdalena partner, MPS. ang hotline kan MPS kan Santa Magdalena. Ulitin ko po ulit ang hotline ng Santa Magdalena MPS, 0998-59-86077. Yan po. Yan po, okay. Thank you very much. Kung makapadpad ka mo sa Santa Magdalena, halimbawa narautan ang motor nindo, ang sasakyan, pwede po nindo yan tawagan o i-message na numero na sa tuya na nabanggit kan sa tuyang kaibahan. Sige po, balik kita sa Preto Diaz. Yes, Sir Mike, Giraray, ang sa kuyang pasalamat duman sa kuyang mga kahimanwa na talagang yaon ang suporta. So kung nahihiling po lapit ninyo kasi mga kahimanwa, bali sa bulan na ini, halos zero kita ki-record sa crime. So padagos na po ini sa tuyang pagtarabangan para po duman sa
objeto tang katrankiluhan talaga sa tuyang banwaan, and then bukod duman sa samuyang mapigtaon ng mga hotline number sa kada barangay, duman sa mga garahe kan na sasakyan, hindi po garayan sa samuyang hotline number para po duman na hasta indo mga impormasyon asin sa po man ninyong gusto na ipaabot sa samuyang opisina. 09-30-37-99629. Otro hongko 09-30-37-99629. So dahil po magduwa-duwa na magpaabot kan sa inyong mga concern na kung aramin nyo ang kapulisan Kambanwa ang Kampito Diaz makakatabang sa gabos ninyo mga hinaing. So asahan po ninyo na magkakaiwanyang kasimbagan na 24 hours po yung open ang hotline na ini. Ang gabos ninyong mga pipaabot, magkakaiwa po yung kasimbagan. Sigun po duman sa inyong kahagadan. Kaya rayos parahay na hapon sa inyo gabos. Thank you very much po kay Police Executive Master Sergeant Noel Distaho kan Preto Diaz Municipal Police Station. Siringman po pala mga kabarangay ang sa tuya po ng mga personnel diyan sa Sorsogon Police Provincial Office Headquarters mismo na papadagos man po ang sainda po ng pagpupulis visibility diyan po sa kahalabaan kan Magsaysay sin Rizal Street sa sentro kan siyudad nin Sorsogon. Iniman po ng mga bike patrollers niya to kung saan na gagamit po ang satuya po ng mga kapulisan ni mga bisikleta sa inda po na pagpapatrolya diyan po sa mga hararaning barangay na sa laog po kan syudad kan sentro kan Sorsogon. Yan po ang mga nahihiling ta at abunon pa ang satuya po ng mga bike patrollers. Siring man ito na mga gamit ang motorsiklo, ang motorcycle patrollers niya to yaon man po nakabase sinda diyan sa may parte kan Abuyog Sorsogon na nagbibisibility man sinda diyan sa area na iyan. So magayunon talagang na hihiling kan sa tuya ng mga kabarangay na aktibo po ang sa tuya ng mga kapulisan digdi po sa banwaan nin Sorsogon. So yaon man po ang imbitasyon kan sa tuya na kapulisan, lalong-lalo na duman baga sa piga gigibo na misa dyan sa Campo Escudero. Alas 8 po ini, nin pagkaaga, aldaw nin Domingo. Kung kamo abutan nin alas 8 na nagpupurpasyar kamo, aldaw nin Domingo, sa nasa tapat kamo kan Campo Escudero, pwede man po kamo lumaog. Sabihon po nin duman sa bantay na ma-attendir po kamo nina misa. Pwede man po yan. Diyan na kamo magsimba. Magayunon ang chapel kan St. Michael the Archangel Chapel dyan po sa Camp Salvador C. Escudero Sr. Balikan ta po sa tuya na Chief of Police kan Gubat Municipal Police Station. Yan, kasamang Mike, salamat po. Bilis ng oras. Before po ako magbigay ng panawagan sa ating mga kababayan, especially sa bayan ng Gubat, ibibigay ko po muna yung hotline number ng Gubat PNP. Ito po ay 0998-598-6070. Ulitin ko po, 0998-598-6070. Para po sa mga reminders sa ating mga kababayan, especially sa bayan ng Gubat, patuloy lamang po nating sundin kung ano yung mga pinapatupad ng ating kapulisan, especially yung pinapatupad din ng mga ordinansa, mga polisiya ng ating lokal na gobyerno ng bayan ng Gubat upang ating po ma-maintain yung katahimikan at yung long and lasting disiplina sa mga tao. Yan lamang po, at sabi nga nila, ngayon sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas kayo. Salamat po. Thank you very much. Kay Major Jeremy Fartinka, ang Chief of Police ng Gubat Municipal Police Stations, and congratulations sir in advance. Sigurado ako na ang Gubat ma-declare din na drug-free province or drug-cleared municipality. Para po ang aim talaga natin na ngayong taon sana, hopefully, na ma-declare tayo as drug-cleared province. Kung hindi man ngayon, ay early next year. So, sa pangaran po mga kabarangay, kan sa tuya na Provincial Director, si Police Colonel Dionisio T. Laceda, siringman po ang sa iya po na staff officers, and of course, ang sa tuya ng mga naging kaibahan ngunyan, hali po dyan sa 2nd Mobile Force Company, si Patrolman Michael Angelo Rayan Ortiz, sa banwaan ni Santa Magdalena, si Police Corporal Christine Alcon, asin sa banwaan ni Preto Diaz, sa inda po na MES po, ang
Municipal Executive Senior Police Officer, si Police Executive Master Sergeant Noel Distajo, sin ang sa tuya po na Chief of Police mismo kan gubat Municipal Police Station si Police Major Jeremy Fortinca. Iniman po mga kabarangay ang sa Indo na naging kaibahan si Police Executive Master Sergeant Mike Espeña.